sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Hindi lahat ng effort pagdating sa isang relasyon ay pare-pareho. Hindi rin kasi lahat tayo ay magkakapareho ng ugali. Kaya may kanya-kanya tayong diskarte kung paano ipaparamdam ang pagmamahal natin. Dear Kaistorya, siguro hindi lahat tayo ay pare-pareho ng gustong mangyari sa ating love story. May iba sa atin na simple at tahimik lang ang gustong kwento. Yung iba naman ay nakakakilig na parang pangpelikula. At meron din na parang walang pakialam at sumasabay na lang sa mga susunod na mangyayari sa kwento ng buhay nila. Pero ako, hopeless romantic kasi ako. Mahilig manood ng nakakakilig na pelikula. Magbasa ng mga romance pocketbook. At maging ng mga madramang kwento ng pag-iibigan mula sa iba't ibang tao. Kaya siguro ang gusto ko noon para sa sarili ko ay isang bonggang-bongga na nakakakilig na love story. Kaistorya, magandang araw po at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. Sorry sa mahaba kong intro, pero ako nga po pala si Eloisa, 25 years old, nagtatrabaho bilang kitchen helper at isang avid listener nyo na hopeless romantic dito sa Pasig. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na medyo nakakatawa at nakakainis itong ikukwento ko. Minsan kasi nakakainis naman talaga ang ugali ko. Kaya sana walang magpapatay ng internet sa ating mga kaistorya hanggang sa matapos nyo nang basahin itong sulat ko. Nakarating ako ng college na NBSB o no boyfriend since birth. Maganda naman ako, sabi ng nanay at tatay ko. At meron din namang nagkakagusto sa akin noon na mga kaibigan ko o kaklase. Pero aaminin ko na medyo pihikan din talaga ako. Para kasing yung mga nagkakagusto sa akin noon ay puro pa-cute lang at walang effort. Kaya naman wala rin sa kanila ang nakakuha ng atensyon ko. Hanggang sa nakarating na nga ako ng second year college, pero huminto na rin ako noon sa pag-aaral para magtrabaho sa Maynila. Tumira ako sa isang apartment kasama ang pinsan kong si Gail, na kasama ko rin sa trabaho. Sa ilang taon ko dito sa Maynila, palagi ko noong iniisip kung kailan kaya ako magkaka-love life. Kailan kaya kikiligin ang puso ko na tuyot sa pagmamahal. Kailan ko kaya mararanasan ang mahalikan sa isang napakaromantikong lugar. Kailan kaya matatapos ang mga dasal ko na sana makilala ko na ang the one ko. Akala ko mas matatagalan pa bago dinggin ng Diyos noon ang mga kailan na dasal ko. Pero nakatakda na pala iyong mangyari, kaistorya. Miss, ako yung nauna sa conditioner na to. Wika ng isang lalaking nakasabay ko sa pagdampot ng conditioner sa loob ng isang grocery. Hindi mo ba nakitang ako yung unang nakahawak dito? Pagtataray ko naman. Miss, nauna akong umabot nito. Giit pa niya. Alam mo kuya, hindi naman bagay sa'yo ang conditioner na to kasi pambabae to. Kaya bitawan mo na ang conditioner na to kasi babae lang talagang gumagamit nito. Sabi ko naman. Bakit? Wala namang nakasulat dito sa bote na babae lang ang pwedeng gumamit nito. Wika pa niya. Ay nako. Kuya, hindi naman kasi bagay tong conditioner dyan sa buhok mo na maikli. Kaya ibigay mo na lang sa akin to at kumuha ka na lang ng ibang conditioner dyan. Pagpupumilit ko pa. Okay fine. Ibibigay ko na to. Basta sa isang kondisyon. Ibibigay mo sa akin ang pangalan mo. Sabi ng lalaki. Grabe po kaistorya. Pakiramdam ko, nasa eksena kami ng isang romantic movie ng lalaking yon.
Yung part ng movie na kakikilala lang ng bidang babae sa ka-love team niyang lalaki. Kaya naman nakaramdam ako noon ng pamumula ng pisngi ko. Dahil sa pagtatanong niya sa pangalan ko. Mahitsura din kasi yung lalaki na yon. Matangkad siya, moreno, tapos ang ganda pa ng matangos niyang ilong. Kaya nakakakilig talaga at hindi ko na nga po napigilan ang sarili ko na makipagpalitan ng pangalan sa kanya. Ruel ang pangalan niya at taga dun lang din siya malapit sa amin. At bago ko siya iniwanan dala ang bote ng conditioner na pinag-aagawan namin, binigay ko na rin sa kanya ang Facebook name ko. Naging friends kami sa Facebook at doon kami madalas na mag-usap, kwentuhan, dramahan at bulahan. Marami na akong nalaman na tungkol sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Magaan ang loob ko kapag kausap ko si Roel. Kaya nang yayain niya ako na makipag-date ay kaagad na akong pumayag. Sobrang excited ako ng araw na yon. At talaga namang pinaghandaan ko ng bongga ang magiging first date namin ni Roel. Nagsuot ako ng magandang dress at nag-makeup. Hanggang sa dumating na nga sa apartment namin si Roel para sunduin ako. Hi Roel, nakangiting bati ko. Oh, bakit bihis na bihis ka? Nagtatakang tanong niya. Di ba may date tayo ngayon? May pagtatakang tanong ko rin. Oo nga, pero dyan lang naman tayo kakain sa malapit. Tugon niya. So, hindi tayo mamamasyal? Tsaka manunood ng sine? Tanong ko pa. Pwede naman tayong mamasyal pero yung manood ng sine, baka hindi ko masya sa budget ko sagot ni Roel. Sige. Ayos lang naman kahit saan tayo pumunta. Tara na. Anyaya ko sa kanya. Hindi ka ba muna magpapalit ng damit? Kahit yung sapatos mo na lang. Baka gusto mong palitan. Kahit mag-rubber shoes ka na lang o tsinelas. Suggestion niya. Ano ka ba? Sanay naman ako sa mataas na takong kaya wag mo akong alalahanin. Tara na. Giit ko naman. Iyon ang unang beses na nakipag-date ako sa isang lalaki. Wala akong idea sa kung saan kami pupunta pero sobrang excited talaga ako. Ang dami ko nang na-imagine na pupuntahan at gagawin namin ang araw na yon. At dahil alam ni Roel na wala pa akong experience sa pagkikipag-date, sigurado ako noon na gagawin niyang memorable ang araw na yon para sa akin. Kaya lang, kaistorya, medyo nadismaya ako nang pumunta kami sa may sakayan ng jeep. Akala ko kasi ay magta-taxi kami o kaya magbubook siya ng sasakyan para sa aming dalawa. Yun pala sa isang luma at masikip na jeep na puno ng pasahero lang kami sumakay. Ang jahe tuloy para sa akin kasi nga nakatakong pa ako tapos medyo maikli pa ang dress ko. Tapos akala ko pa sa sosyal na lugar kami mamamasyal at kakain. Yun pala sa Luneta Park lang. Tapos doon na lang din kami nag-food trip sa may tusok-tusok na malapit lang din sa pinasyalan namin. Malayong malayo ang mga na-imagine ko sa kinainan at pinuntahan namin ni Roel. Pero aaminin ko na nag-enjoy pa rin ako na kasama siya ng araw na yon, kaistorya. Nasundan pa ang mga date namin ni Roel at doon nga namin mas nakilala ang isa't isa. Napansin ko na medyo mahiyain pala siya at tahimik, pero sobrang gentleman naman niya. Malambing din siya pero sa sarili niyang paraan. Natuwa pa ako dahil nalipat siya ng pinagtatrabahuhan na mas malapit sa kantin kung saan ako nagtatrabaho. Kaya naman mas napadalas na ang mga oras ng pagsasama naming dalawa. Hindi nagtagal, kaistorya, naramdaman ko na nagkakagusto na rin ako sa kanya hanggang sa sagutin ko na nga rin siya. Nakakakilig at nakaka-excite pala ang first romantic relationship.
Naaalala ko pa nung araw na sinagot ko siya at sabi ko, dapat pag-isipan naming mabuti ang magiging tawagan namin. Siyempre gusto ko, unique at saka walang katulad. Ang dami naming naisip noon at naimbentong mga salita. Hanggang sa pareho kaming nagdesisyon na gawing, baby, ang tawagan namin sa isa't isa. Kasi sabi nga ni Ruel, ako ang nag-iisang baby sa buhay niya. Ang sweet niya, di ba? Simple lang, pero kinikilig na kaagad talaga ako sa mga ganong bagay. Noong una rin talaga ka-istorya, natatakot ako kasi wala nga akong experience sa pakikipagrelasyon. Baka kasi kagaya ng mga napapanood ko sa pelikula at nababasa sa pocketbook. Bigla na lang makipaghiwalay sa akin si Ruel kung kailan. Mahal na mahal ko na siya. Pero nakita ko naman na simula nang maging kami, mas nag-effort pa siya sa akin at sa aming relasyon na nagsisimula pa lamang noon. Kaya lang, minsan, hindi ko rin talaga napipigilan ng sarili ko na mag-demand. Kagaya na lamang nang kumain kami sa may paresan. Alam mo baby, may gusto akong sabihin sa'yo. Akala ko, doon tayo kakain sa palagi kong kinikwento na restaurant sa'yo. Wika ko. Alin doon? Ang dami mo kasing kinikwento na restaurant sa akin. Parang lahat yata ng kainan na napanood mo sa pelikula. Gusto mong puntahan natin. Natatawang sabi ni Ruel. Baby naman eh. Nangaasar pa. Singhal ko naman. Biro lang. Ano ba yung tinutukoy mo na kainan? Tanong niya. Yung sa Makati, yung restaurant na nasa mataas na building, tugon ko. Yun ba? Oo, naaalala ko na nga yun. Ang totoo, nagtatanong-tanong din ako sa mga kakilala ko na may alam tungkol sa restaurant na yon. Pero grabe, ang mahal pala ng pagkain dun. Tapos may extra bayad pa para sa service charge nila. Napapailing na komento ni Ruel. Nakita ko nga sa internet na ang gastos kumain sa restaurant na yon. Pero kung espesyal na araw naman para sa ating dalawa, okay lang naman siguro yung gumastos tayo ng malaki paminsan-minsan. Kagaya ngayon, first monthsary natin, kaya akala ko sobrang espesyal na lugar ang pupuntahan natin. Nakalabing kwento ko. Kaya ka ba naka-makeup ngayon tapos nakadress ulit kasi akala mo doon tayo pupunta? Tanong niya. Oo, kasi nga akala ko gagawin mong espesyal tong first monthsary natin. Pag-amin ko naman. Espesyal naman tong oras at lugar na pinuntahan natin, baby. Kasi kita mo, kahit busy tayo sa mga trabaho natin at responsibility sa buhay, nagawa pa rin nating mag-date at i-celebrate itong first monthsary natin. Nagawa pa rin nating magbigay ng oras para sa isa't isa. Doon pa lang baby, matatawag na nating espesyal ang lahat ng lugar na pupuntahan natin ngayon. Kasi espesyal tayo para sa isa't isa, di ba? Wika niya. Alam mo, isa yan sa pinaka gusto ko sa'yo. Yang pagiging malalim mo, mag-isip at magsalita. Pero thank you ha. Kasi dahil sa mga sinasabi mo na yan, mas na-appreciate ko ang mga bagay na hindi ko na-appreciate dati. Nakangiting sabi ko. Malayo talaga si Ruel sa ideal boyfriend na gusto kong magkaroon noon. Bukod sa gwapo siya, maginoo at malalim kong magsalita, hindi ko na alam kung ano pa ba ang iba kong nagustuhan sa kanya. Ang dami ko kasing ina-expect sa kanya at sa relasyon namin na hindi naman nangyari noon. Ang dami kong ini-imagine na effort niya na hindi niya rin naman ginawa. Ganun pa man ka-istorya, mas minahal ko pa rin siya sa bawat araw na magkasama kaming dalawa. Ganun talaga siguro sa pag-ibig. Kahit hindi na meet ang expectation mo, ang mahalaga naman doon ay alam mo
na masaya ka kasama ang taong mahal mo. Dumaan din sa pagsubok ang relasyon namin noon. May mga naging problema din kami habang tumatagal ang relasyon naming dalawa. Siguro kasi mas nakikilala namin ang isa't isa. At nalalaman namin na meron din pala kaming napagkakasunduan. At hindi napagkakasunduan. At ang pinaka nakakainis para sa akin na pinag-aawayan namin ay kapag nakikita ko na may ibang babaeng nagpapakute sa boyfriend ko. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko na wala akong ibang babae? Tanong ni Ruel nang mahabol niya ako dahil nakita ko siyang may kasabay na babae habang naglalakad. Gusto kong sumigaw ka dyan sa kinatatayuan mo na ako lang talaga ang mahal mo. Paghahamon ko. Ha? Saad niya? Ang sabi ko, gusto kong ipagsigawan at ipagmalaki mo sa buong mundo na ako lang talaga ang babaeng mahal mo. Wika ko pa. Eloisa, may pag-aalinlangan na sabi niya. Ano? Hindi mo kaya? Hindi mo kayang gawin ang gusto ko? Muling paghahamon ko. Ang dami kasing tao dito, nakakahiya. Wika niya. Kita mo na, hindi mo talaga kaya. Bahala ka na nga dyan. Huwag mo akong susundan, Ruel. Sinasabi ko sa'yo. Inis na sabi ko bago ako naglakad palayo. May ilang hakbang ang nagawa ko nang mapansin kong hindi nga siya sumunod sa akin. Nalalo kong kinainis. Aba, kita mo tong lalaki na to. Hindi nga talaga sumunod sa akin. Nakakagigil Bulong ko nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Oh, hello Roel. Bakit tumawag ka pa? Inis na tanong ko nang sagutin ko ang tawag niya. Mahal kita, Eloisa. At ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Promise ko yan sa'yo. Wika niya sa kabilang linya. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Inis na pagturan ko. Kasi, di ba ang sabi mo gusto mong sabihin ko sa buong mundo na ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko? Kaya eto, ginagawa ko na ngayon. Eloisa, ikaw ang mundo ko. Kaya gusto kong malaman mo na mahal na mahal na mahal kita. Seryosong sagot niya. Kaistorya parang nawala ang lahat ng inis ko. Galit at selos na nadarama ko ng mga oras na yon dahil sa simpleng ginawa ni Ruel. Binalot ng kilig ang buong katawan ko. Kaya naman, nang lumapit siya sa akin, nampas ko na lang siya sa balikat para mapagtakpan ang kilig na nadarama ko noon. Naggalit-galitan pa rin ako pero sa huli, nagkaayos din naman kaming dalawa. At binilinan ko siya na ayoko nang makikita ulit na katabi, kasama o kasabay niyang naglalakad ang katrabaho niyang si Rachel na may gusto sa kanya. Marunong din naman maging sweet ang boyfriend ko, kaistorya. May mga simpleng bagay siyang ginagawa na kahit paano kinikilig na rin ako. Malayo nga lang talaga siya sa mga ideal boyfriend na nai-imagine ko noon. Malayo siya sa mga leading man na napapanood ko sa mga teleserye at romance movie. Pero ganun pa man, sa mga hugot at effort na ginagawa niya, sapat na yon para patuloy ko siyang mahalin. Kahit may pagka-boring na boyfriend si Roel, tumagal pa rin kami ng halos 1 taon. Mahal na mahal ko na rin siya, kaya medyo natatanggap ko nang hindi talaga siya kagaya ng mga lalaking pinapangarap ko maging boyfriend. Hindi siya nagbibigay sa akin ng bulaklak o tsokolate kapag monthsary namin. Hindi siya mahilig gumala kaya hindi rin kami madalas namamasyal. Tapos medyo kuripot pa siya. Kaya hindi kami talaga pumupunta sa mga sosyal na restaurant na gusto kong kainan. Wala nga kami masyadong espesyal na ganap sa relasyon namin
Parang routine na lang yung pagkikita namin. Pagde-date sa mall, tapos pagkain sa mga turo-turo o fast food. Nakakasawa minsan pero ganun pa man, hindi nababawasan ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Kaya lang umaasa pa rin ako na meron pa rin siyang gimmick na pwedeng gawin para kiligin ako ng bongga. Sa kanya at sa aming relasyon. At umasa rin ako na gagawin niya yon sa mismong birthday ko noon. Excited akong naghihintay sa boyfriend ko at sigurado ko na anumang oras ay darating na siya na may dalang regalo. Hello, baby? Nasaan ka na? Tanong ko nang masagot ko ang tawag niya. Nandito pa sa Batangas, tugon niya. Hindi nga. Siguro naglalakad ka na papunta dito sa apartment namin, no? Nakangiting sabi ko pa dahil sigurado ko na may pakulong sorpresa siyang inihanda para sa akin. Ha? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tura ni Roel. Naku baby, kilala kita kapag nagde-deny ka ng ganyan. Nasaan ka na ba banda? Tsaka, ano ba yung mga dala mo dyan? Huwag mong sabihin na bumili ka ng malaking stuffed toy para sa akin ha? Nakangiting sabi ko pa. Nako Eloisa, mali ka sa iniisip mo. Wala pa talaga ako ngayon sa Pasig. Ang totoo, kaya ako tumawag para sabihin na bukas na lang sana tayo mag-celebrate ng birthday mo. Pasensya ka na ha, may sakit pa kasi si nanay. Kaya hindi pa ako makaalis dito sa amin. Na heat stroke siya kaya kinailangan kong umuwi dito sa amin. Paliwanag niya. Ano? Seryoso ka ba talaga dyan? Roel, birthday ko ngayon. At akala ko talaga nagkunwari ka na lang na umuwi ka ng Batangas kahapon para mapaghandaan ang surprise mo para sa birthday ko. Ano ba naman yan? Kung kailan naman birthday ko, saka ka pa wala sa tabi ko? Naiinis na sabi ko sa kanya. Eloisa, hindi naman ako mag-iimbento ng kwento para lang makapaghanda ng sorpresa sa birthday mo. At saka pasensya ka na talaga kung hindi kita masasamahan ngayon. Kasi nga may emergency dito sa bahay namin sa Batangas. Pwede naman nating i-celebrate sa ibang araw ang birthday mo. Babawi ako, promise. Wika naman niya. Ewan ko sa'yo, palagi ka na lang ganyan. Palaging palpak sa mga espesyal na araw sa buhay ko. Bulyaw ko sa kanya. Grabe ka naman magsalita. Parang wala na akong nagawang tama ah. Siguro mas okay kung mamaya na lang tayo mag-usap kapag pareho ng malamig ang mga ulo natin. Naiinis na ring wika niya. Mabuti pa nga dahil sinisira mo lang ang dapat na espesyal na araw sa buhay ko. Pero alam mo, naisip ko, mas mabuti pa kung tapusin na lang natin ang relasyon na to. Kasi mukha namang wala na tayong patutunguhan pa. Kaya mag-break na lang tayo, Roel. Tugon ko naman sa kanya. Hindi naman talaga ako demanding kaistorya. Naiinis lang talaga ako madalas. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit hindi nagagawa ni Roel yung mga sweet na surprises na napapanood ko sa TV o nakikita sa mga social media. Lalaki din naman siya at kung talagang mahal niya ako, bakit hindi niya iyon patunayan sa akin? Bakit hindi siya mag-effort at gawin ang mga bagay na gusto kong gawin niya? Bakit hindi niya gayahin yung mga sweet na lalaki? Sobrang nainis talaga ako sa kanya noon kasi birthday ko pa naman yon. Kaya ang ginawa ko kaistorya, blinak ko talaga siya sa mga social media account ko. Pati na sa phone book ng cellphone ko. Pagkalipas ng isang araw, pumunta na si Roel sa bahay namin at pilit na nagpaliwanag
na dumiretso pa siya sa amin galing Batangas. Pero hindi ko siya kinuusap at pilit na pinalabas kahit mangyak-ngyak na siya noon. Nang makaalis siya, ay saka naman ako naiyak dahil nasaktan din naman ako sa ginawa ko sa kanya. Naabutan pa nga ako ni Gail na umiiyak at doon ay pinayuhan niya ako na huwag raw kasi akong gagawa ng mga desisyon kapag galit ako. Kinausap din pala siya ni Rowel at nalaman ko na totoo nga na na-ospital ang nanay ng boyfriend ko. Tapos nagpa-reserve na pala siya para sa aming dalawa. Doon sa sosyal na restaurant na matagal ko nang gustong puntahan at kainan namin. Kaya lang hindi nga natuloy dahil sa pagkaka-ospital ng nanay niya. Doon po ako na-guilty at nagdesisyon na puntahan si Rowel sa boarding house niya para mag-sorry sa kanya. Ang nakakainis lang kaistorya, naabutan ko silang nag-iinuman doon sa may labas ng boarding house kasama ang ilang katrabaho niya, pati na ang babaeng pinagseselosan ko na si Rachel. Nakita niya rin ako kaagad at nilapitan pero nag-walk out na ako. Nagawa niya akong habulin ng makalayo na kami sa boarding house pero patuloy ko siyang inaway. Nagawa niyang magpaliwanag na nag-usap lang daw sila ni Rachel ng tungkol sa trabaho nila. At doon ko sinumbat na bakit hindi man lang siya nag-effort na ayusin ang relasyon namin. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Yung magsuot ng mascot at sayawan ka sa harap ng maraming tao? Yung magbitbit ng human size na stuffed toy at cake tapos pahirapan ko ang sarili ko sa paglalakad palapit sa'yo? Yung gumastos ako ng malaki para sa isang car trunk? Surprise para sa birthday mo? Naiinis na tanong ni Rowel. Oo. Sana kahit minsan lang ginawa mo alinman sa mga yun, di ba? Inis ring sagot ko. Pero hindi nga kasi ako ganoon. Alam mo naman yun dati pa, Eloisa. Hindi pa ba talaga sapat yung ginagawa kong effort para sa'yo? Hindi mo pa rin ba nararamdaman na mahal talaga kita? Mag-iisang taon na tayo, Eloisa. At lahat naman ng alam kong paraan, ginawa ko para mapatunayan ko sa'yo na mahal talaga kita. At saka pwede ba, huwag mo akong itulad sa mga lalaking nababasa mo sa mga romance pocketbook o napapanood sa mga pelikula. Nasa totoong buhay tayo, Eloisa. Pero sige, sorry. Sorry kung ganito lang ako. Sorry kung hindi ko kayang magpasikat sa'yo kagaya ng mga lalaki sa social media. Sorry kung para sa'yo, ang babaw ko, mababaw pala akong lalaki. At ang babaw ng pagmamahal ko para sa'yo. Pero Eloisa, ganito talaga ako. At ito ang paraan ko para ipakita sa'yo na mahal kita. Hindi mo ba talaga maramdaman yon? Naiiyak na tanong niya. Nararamdaman ko naman yon, kaya lang kasi alam mo naman na first relationship ko to. Kaya marami talaga akong ini-expect na gusto kong mangyari. Naiiyak na ring wika ko. Hindi naman kasi lahat ng nababasa mo totoo. Pati na rin yung mga napapanood mo. Yung iba sa kanila scripted na. Pero ako, Eloisa, totoo ako. Totoo ang nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Hindi man ako kagaya ng mga lalaking pinapangarap mo. Kaya ko naman mangako at patunayan sa'yo na hindi kita sasaktan at mamahalin kita habang buhay. Wika ni Rowel habang nagpunas na ng mga luha niya. Kaistorya nang makita ko kung paano nasaktan si Rowel ng mga oras na yon ay sobra akong na-guilty. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita noon at ilang beses niyang sinabi na mahal niya ako. Kahit minsan ay nahihirapan na siyang intindihin ang ugali ko. Sinabi niya rin na kahit hindi pa ganoon kabuti ang lagay ng nanay niya ay pinilit niyang lumuwas ng Maynila para makausap ako at maayos ang relasyon namin. Ayaw niya raw kasi akong mawala sa kanya.
Kaya gusto niya kaagad na ayusin ang problema namin. Paulit-ulit din po siyang nagsorry kasi hindi niya raw nagagawa ang mga bagay na gusto kong gawin niya sa relasyon namin. Hindi naman daw sa hindi niya kayang gawin yon, kaya lang hindi na rin daw kasi siya magiging totoo sa sarili niya. Sa akin at sa relasyon namin kung pipilitin niyang gawin ang mga bagay na gusto ko. Gusto niya raw na maging natural lang siya sa relasyon namin. At hindi niya raw magagawa yon kung patuloy ko siyang babaguhin. Napaluhan na rin ako noon kay Istorya. Unti-unti ay na-realize ko ang mga effort na ginagawa niya para sa relasyon namin. Marami kaming hindi pagkakasunduan pero palagi siyang nag-a-adjust para sa akin. Kailanman ay hindi niya ako binastos at wala siyang ginawang bagay sa akin na labag sa kagustuhan ko. Madalas ko rin siyang inaaway dahil sa pagseselos ko. Kahit ni minsan ay hindi siya gumawa ng pagkakamali sa aming relasyon. Yung pang-aaway ko sa kanya ng gabi na makita kong kasama niya mga katrabaho niya at si Rachel, hindi naman talaga ako nagselos noon. Inis at pag-iinarte lang talaga ang nararamdaman ko noon. Dahil ang gusto ko ay masuyuin pa ako ni Ruel. Gusto ko na habulin niya ako at mag-sorry siya sa akin kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Kaya naman sa huli, nilapitan ko na siya, niyakap at ako naman ang humingi ng tawad para sa pagiging demanding na girlfriend sa kanya. Opo, kaistorya. Nagawa ko nang aminin sa sarili ko noon na may pagka-demanding talaga akong girlfriend. At isa talaga yon sa mga nagpagulo sa relasyon namin ni Ruel. Mabuti na lang talaga at mahaba ang pasensya niya dahil nagawa niya ulit akong intindihin. Nangako ako sa kanya na susubukan kong baguhin ang sarili ko. Hindi lang para sa kanya, kung hindi para na rin sa akin. Alam ko naman kasi na may mali sa akin. Mali ang masyadong maniwala at umasa na pwedeng madala sa totoong buhay ang mga nababasa ko sa romance pocketbook o pelikula. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng nangyayari sa mga nababasa o napapanood natin ay kathang-isip lang. Dahil sa totoong kwento ng buhay, magkakaiba man ang ating personalidad, lahat naman tayo ay makakaranas at makakaramdam ng totoong pagmamahal na pang forever. Kagaya na lamang ng nararanasan at nararamdaman kong pagmamahal mula kay Ruel, na ngayon ay 4 na taon ko ng boyfriend. Wala pa sa plano namin ang pagpapakasal pero sigurado na ako at nakikita ko na ang sarili ko na siya ang makakasama ko forever. Maraming salamat kay Istorya sa pagbasa sa sulat ko na sana'y nakapag-iwan ng aral para sa araw na ito. Pagdating sa relasyon, dapat na matuto tayong magbigay at tumanggap para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawaan. Hanggang dito na lamang po. Gumagalang, Eloisa. May kanya-kanya tayong effort kung paano maipapakita ang pagmamahal natin para sa isang espesyal na tao. Minsan nga lang masyadong mataas ang inaasahan ng iba mula sa atin. Maraming salamat Eloisa sa pagbabahagi mo nitong sulat mo kahit ilang pagsubok man ang pinagdaanan ng inyong relasyon ni Ruel. Nakatutuwang isipin na nagawa niyo iyong lampasan. May ilan kasi sa atin na minsan nagiging masyadong mapaghanap mula sa taong mahal natin. Pero tandaan natin na pagdating sa relasyon, dapat na pareho kayong nagbibigay ng effort. Give and take, ika nga. Wala namang masamang mag-expect ng mga regalo o sorpresa. Pero sana iwasan natin na pilitin ng ibang tao na gawin iyon o gawin yung mga bagay na gusto natin na hindi naman nila gusto. Pero ang mahalaga naman Eloisa, natutunan mo ring mag-adjust para sa kasintahan mong si Ruel. Iyon naman talaga ang pinakang importante doon. Natutunan niyong intindihin ang bawat isa para mas lalong maging matatag ang inyong relasyon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
ay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.